Hinamak na manugang. Kabanata 74. Umiti si Alex Dixon at mahinahong sinabi, hindi ibig sabihin na hindi mo ito nakita. Ang mga kayamanan na ito ay umiiral. At saka, ang mga taong iyon ay hindi mga maalamat na figure, ngunit mga makasaysayang figure. Ito ay karaniwan lamang. Hindi sila kailanman pinapansin ng mga tao. Kunin ang Shakyamuni halimbawa. Siya ay isinilang noong mga 600 BC. Kagalang-galang na Anan at Panginoong Kasyapa ay pareho niyang mga alagad. Walang kabuluhan na sabihin iyon. Nadismaya si Qin Yue. Akala niya ay kalokohan ang sinasabi nito. Kung talagang umiral ang mga taong ito at napakaraming kayamanan, hindi ba magugulo ang mundo? Ang matandang Zhang ay nagalit sa kanyang puso at sinabi sa isang madilim na mukha, hindi ko inaasahan na ikaw ay may kaalaman. Tungkol sa iyong sinabi, hindi ko pa ito nakita kailanman. Ngunit mayroon akong isang kayamanan dito na maaaring sugpuin ang museo. Bihira kong ipakita ito sa iba. Ngayon, pakiramdam ko ay nakatadhana ka sa kayamanan, ilabas ko ito para makita ng lahat. Nagulat si Qin Yue at bumulong, matandang Zhang, maaari bang gusto mong kunin ang bagay na iyon? Dahil hindi ko masabi kung saan ito nanggaling, marahil ay malinaw na maipaliwanag ng matalinong si Mr. Dixon na ito. Ang matandang Zhang ay may malalim na kahulugan, at nang magsalita siya, partikular niyang binigyang diin ang salitang maalam at may talento. Pagkatapos niyang magsalita, dinala niya ang mga tauhan sa likod ng bulwagan at pumunta upang kunin ang kayamanan. Umiti ng mapait si Alex Dixon. Tila palalim ng palalim ang hindi pagkakaunawaan. Malamang naisip ng matandang Zhang na sinasadya niyang guluhin ang sitwasyon at gustong gumawa ng katangahan. Sa isang iglap, lumabas ang matandang Zhang na may dalang metal na safe sa kanyang kamay. Sobrang solemn ng ekspresyon niya. Ang mga tao ay nagunat ng kanilang mga leeg, nag-aagawan upang manood. Nagpahayag din si Albert Lewis ng nagulat na ekspresyon. Sa pangkalahatan, ang mga mamahaling antigo at antigo ay inilalagay sa mga kahon na gawa sa kahoy, at ang mga ito ay natatakpan din ng telang seda upang protektahan ang mga ito. Imposibleng mailagay ang mga ito sa mga kahon ng metal. Maingat na inilagay ni matandang Zhang ang kahon sa mesa, binuksan ang lock ng fingerprint, at dahan-daang binuksan ang takip. Nang mabuksan ang takip ay may lamang itim na bato sa loob. Kulay abo ito at hindi man lang nakakapansin. Inakala ng lahat na may kakaibang kayamanan sa loob, ngunit hindi inaasahan na ito ay isang itim na bato lamang. Hindi nila maiwasang madismaya. Gayunpaman, pinigil ni Alex Dixon ang kanyang hininga at labis na nabigla. Ang lihim na chi na ibinubugaw mula sa itim na bato sa kahon ay talagang katulad ng nawala sa kanya. Kaya lang iba ang kulay nila. Gayunpaman, ang batong ito ay tila dumaan sa kanilang buli at natuklap ang panlabas na kabibi nito. Ito ay naging lubhang masigasig at ang enerhiya ay mas nagiging sagana. Hindi naiwasang magtanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, matandang Zhang, hindi ba ito isang maliit na bato lamang? Ano ang espesyal dito? Sinabi ng matandang Zhang, maaari mo itong hawakan at subukan. Saglit na nag-alinlangan ang nasa katanghaliang gulang ngunit hindi niya maiwasang ma-curious. Inabot niya at hinawakan ang bato. Pagkakuha niya ay biglang nagbago ang mukha niya. Nanginginig siya at mabilis na inilapag ang bato. Ang lamig kaya, ilang segundo lang ay namutla na ang mukha ng medyo may edad na dahil sa lamig. Madilim ang labi niya, parang kagagaling lang sa South Pole. Ganun ba talaga kalamig? Hindi naniwala ang isang binata sa tabi niya at inabot niya ang bato. Sa sandaling hinawakan niya ang bato, agad siyang napaatras na parang nakuryente at paulit-ulit na sinabing, ang lamig talaga. Ang batong ito ay parang yelo. Hindi, mas malamig pa sa yelo. Pagkasabi nitong dalawa, ang mga tao sa paligid ay naging sabik din na subukan at hawakan ang bato. Ang sinumang nakahawak sa bato ay sisigaw at sisigaw. Sinubukan din itong hawakan ni Albert Liwa, ngunit agad niyang binawi ang kamay at paulit-ulit na sinabing, ang lamig talaga. Hunyo na ngayon, at ang panahon ay mainit, ngunit ang batong ito ay kasing lamig ng yelo. Nang hawakan ito ng mga tao, parang bumulusok ang malamig na hangin sa kanilang mga buto. Isang beses hinawakan ng lahat ang bato, ngunit hindi nila alam kung ano iyon.
Tumangala ang matandang Zhang at tinanong si Alex Dixon, ano ito? You are very talented. Alam mo ba kung ano ang batong ito? Natahimik ang karamihan. Maraming mata ang nakatutok kay Alex Dixon, naghihintay ng kanyang sagot. Nag-alinlangan si Qin Yue. Malinaw na pinahihirapan ng matandang Zhang si Alex Dixon. Sinadya niyang gawing mahirap ang mga bagay para kay Alex Dixon, ngunit hindi niya magawang maayos ang mga bagay-bagay. Kung hindi, masasaktan din niya ang matandang Zhang. Nakita ni Albert Lewis si Alex Dixon na nagmumuni-muni, at mabilis nang umiti at sinabi, matandang Zhang, mayroon kang malawak na kaalaman. Ang aking manugang ay hindi kasing kaalaman mo. Bago siya matapos magsalita ay ibinuko ni Alex Dixon ang bibig niya. Ang batong ito ay talagang isang kayamanan. Ito ay isang Ice Soul Jade. Noong nakaraan, mayroong isang nakatagong sandata na tinatawag na Ice Soul Silver Needle, na ginamit upang pakinisin ito. Natahimik ang karamihan, at lahat sila ay matamang nakikinig. Hindi inaasahan ng matandang Zhang na sasabihin ito ng malakas ni Alex Dixon. Medyo nagalit siya, at sinabing, casual mo itong gawa-gawa, para bang para paniwalaan ka ng mga tao. Lahat, tumingin. Sabi ni Alex Dixon habang pinupulot ang Blackstone. Hinawakan niya ito sa kanyang palad at pinasikat sa liwanag. Ang tampok ng Ice Soul Jade ay hindi ang lamig. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong ito ay itim, ngunit kapag ito ay naliwanagan ng liwanag, ito ay napakalinaw, at mayroon ding isang ice core. Sa katunayan, sa ilalim ng pag-iilaw ng liwanag, ang Ice Soul Jade ay tila na-absorb ang liwanag at talagang naging kristal. At sa gitna ng Jade Soul, mayroon talagang bilog, mapusyaw na asul na ice core na kasing laki ng isang glass bead. Nagulat ang mga tao hanggang sa ganap na tumahimik. Ang mga mata ng lahat ay nakikipagkwentuhan kay Alex Dixon. Nagulat din ang matandang Zhang sa kanyang puso. Hindi niya akalain na alam talaga ni Alex Dixon ang tungkol sa mga kayamanan. Si Qin Yue ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Mabilis niyang sinabi, ibaba mo ito. Ang Ice Soul Jade na ito ay sobrang lamig. Kung hawakan mo ito ng matagal, ang iyong palad ay magyeyelo. Nang sabihin niya iyon, napansin ng lahat na hawak talaga ni Alex Dixon itong Ice Soul Jade ng ilang minuto. Okay lang ako. Umiti si Alex Dixon at sinabing, ang Ice Soul Jade na ito ay talagang karapat-dapat na tawaging isang kayamanan. Kapag inilagay mo ito sa bahay kapag mainit, ang buong silid ay magiging napakalamig. Maaari rin itong mag-treat mga sakit. Nag-iisip sa init, heat stroke, at nakakapasong mga pinsala. Kung ilalagay mo ito sa bahay, maaari mo itong itago sa bahay, at maaari rin itong maiwasan ang sunog. Nagtatakang tanong ni Qin Yue, ganun ba talaga ka-magical? Umiling si Alex Dixon at sinabing, sayang naman itong Ice Soul Jade, na ito ay napakaraming yinchi at hindi magagamit ng iba. Kaya naman nanlalamig ka kapag hawak mo ito. Sa totoo lang, hindi ito malamig, ngunit sobra ang yinchi. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong, matandang Zhang, saan mo nakuha itong Ice Soul Jade? Sa oras na ito, ang matandang Zhang ay hindi na mapakali at nagsalita sa gulat. Ang Ice Soul Jade na ito ay orihinal na nakuha mula sa isang malaking libingan. Sa isang maswerteng pagkakataon, ito ay binili ko mula sa isang auction sa ibang bansa sa halagang 200,000. Natatakot ako na si Ice Soul Jade na ito ay binili ng puno ng nicho at inilagay sa isang kabaong upang hindi na mabubulok ang bangkay. Hindi nakakagulat na lakas ng yinchi. Umiti si Alex Dixon at sinabing, ngunit gumawa ka pa rin ng isang kumita sa pamamagitan ng paggamit ng 200,000 upang bilhin ang piraso ng jade na ito. Marahil ay dahil sa hindi alam ng auctioneer. Ang tunay na halaga ng isang Ice Soul Jade ay hindi bababa sa 100 milyon. Magkano? Nanlaki ang mga mata ni Albert Lewis. Inggit ang mga taong nakapaligid sa kanya kaya namumula ang mga mata at tuloy-tuloy ang paglunok. Natigilan din ang matandang Zhang. Alam niya na ang itim na batong ito ay may hindi pangkaraniwang pinagmulan. Siguradong maibibenta ito ng 5 milyon. Pero hindi niya akalain na magiging ganoon kahalaga ito. Nakakuha lang siya ng malaking bargain. Ang 200,000 upang makabili ng isang antigong hindi kabilang ng 100 milyon ay isa sa isang uri sa mundo ng mga antik.
Nagulat din si Qin Yue, kung gayon, ayon sa sinabi mo, kumita tayo. Tumango si Alex Dixon na may katiyakan, kumikita kayo ng malaking kita. Saglit na nag-alinlangan ang matandang Zhang at sinabing, ngunit ayon sa sinabi mo, itong Ice Soul Jade ay may labis na yin chi at hindi magagamit ng iba. Kahit na i-auction ko ito, natatakot akong hindi ko kayang makuha ang presyong ito. Umiti si Alex Dixon at iniabot ang Ice Soul Jade kay matandang Zhang. Sabi niya, matandang Zhang, kunin mo at subukan. Agad na sinabi ni Qin Yue, paano ito mangyayari? Hindi maganda ang katawan ng matandang Zhang. Paano niya makakayanan ang gayong malamig na bagay? Subukan mo. Piit ni Alex Dixon. Sandaling nag-alinlangan ang matandang Zhang. Ayaw niyang mawala ang kanyang reputasyon bilang duwag sa harap ng lahat. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at kinuha ang Ice Soul Jade. Gayunpaman, sa sandaling kinuha niya ang Ice Soul Jade, nagbago ang ekspresyon ng matandang Zhang, at ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabigla. Abangan ang susunod na kabanata.